Ito mga katribya po yung tipo na mamamatay na ang kalamansi. Yung ganito na kung saan ay halos hindi natin napatubigan na buong tag-araw. Kaya ito, tetestingin po natin yung ating potas tsaka yung ating pong seaweed, yung ating mahiwagang tabletas upang ito ay makarecover. Kaya abangan ninyo mga katribya yung magiging resulta nitong ating kalamansi na kung saan po ay tila baga mamamatay na. Actually, iba rito mga katribya po ay mga tuyo na po ang sanga. Ito yung klase ng kalamansi na ating tetestingin upang malaman natin kung effective ba yung ating ginagamit po na foliar. Pagka po ma-prove okay, itong tila mamamatay natin kalamansi, kumusta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon pong umaga eto ho, meron tayong nire-recover po na ating kalamansi. Ito, madilaw na ito mga katribya. Ang gagawin po natin kung paano natin ito mapaparecover na mamamatay na. Ito yung kalamansi na kung saan ay matagal na hindi po napatubigan. Isang beses pa lang ito natubigan na ilang araw pa lang, isang linggo mahigit. Ito yung klase mga katribya po noong kalamansi na tila baga na mamamatay na. Ito magiging challenge natin ito mga katribya, itong ating ini-spray gamit ang ating seaweeds tsaka po yung ating tabletas na foliar. Makikita natin kung ano ang magiging resulta nitong ating ini-spray. May kasamang seaweeds ito tsaka po yung ating foliar tsaka yung ating potassium. Kaya makikita ninyo po yung itsura. Ito na, at least meron kayong idea. Kapag ang kalamansi unabis na hindi natin matutubigan sa loob ng buong tag-araw, ganito ang magiging itsura. Yan, lalo na pagka buhanginan ang kalamansi o yung lupa. Ito kasi mga katribya po ay buhanginan ito, itong ating area. Yan ang itsura ng ating kalamansi. Kaya hindi po natin talaga ito tinubigan para makita ninyo yung result nitong ating ginagamit na organic. Wala siyang chemical. Kung ito ay kaya niyang recoverin o mapaberde ang itsura. Ayan. Ito na yung itsura mga katribya. Dami pong bulaklak. Bunga na po yan ang ating pagpapatubig na isang beses sa loob ng tag-araw. Imagine niyo gaano kahirap ang dinanas ng kalamansi. Tapos unabes na hindi ito sinabugan ng ating abono. Noong nakaraan tayo ay magpatubig. Ayun, nilagyan lang natin ito ng dalawang sakong pataba, isang organic tsaka isang sulfate. Ayan, tapos ito ngayon yung ating ini-spray. Ito patay na ito. Ayan, spray pa rin natin, mayroong sangasang konti, baka sakali makarecover. Ito. Yan yung mga katribya po, ang klase ng ating kalamansi testing. Yung tipong mamamatay na. Pag ito ay nag-click at gumanda ang kalamansi, sa madalit salita, approve
yung ating sinasample. Pero pagka hindi naman naka-recover at hindi nabuhay at natepok, disapprove yung ating sinasample. Pero at least po meron kayong idea noong ating kalamansi. Yan, tingnan po ninyo maigi yung itsura niya. Kaya wag na wag po nating titigangin ang kalamansi sa buong tag-araw na hindi kayo magtutubig. Ganito ang magiging itsura. Ito ay bata pa lang tong kalamansi na ito. Siguro ito ay mga nasa 4 na taon na. Okay, halos nasunog na yun. Ito, mamatay na itong kalamansi na ito. Yan. Gaano katindi yung init. Pero try pa rin natin, spray yan. Parang nasunog. Sa grabe ang init ng panahon. Kaya matinding torture ang nangyari dito sa ating kalamansi. Ito mga katribya po yung unabis na ang nakinabang ay yung magnanakaw. Itong area na ito. Kaya parehas kaming hindi umani dahil doon sa pagnanakaw na ginawa ng ating kalamansi. Ngayon, tinry natin ngayon na alagaan, tubigan, baka sakaling makahuli tayo ng magnanakaw. Ayan o, meron pong kalamanda rin, hindi pa natin naaalis. Mas lumaki pa yung kalamanda rin. Pati rin siya natusta sa tindi ng init. Ayan o, ubos ang dahon. Pero yung ating kalamansi, nang makatikim ng patubig, nagsupang siya kasama ang pusbong tsaka bulaklak. Ayan. Malalaman natin kung ano ang magiging hinaharap nitong kalamansing matagal na hindi po pinatubigan. Dito natin malalaman kung the best yung ating sinasample. Meron tayo mga katribya po na susubaybayan itong ating kalamansi. Siyempre lilinisin natin ito after ng ating pagbobomba. At tanggalin natin yung mga sangang tuyo, aalagaan, saka yung mga bulaklak na ito. Yan, kung magtutuloy ba siya o hindi. Kung sa hina ng katawan na yan ay kaya niyang dalhin yung kanyang binulaklak, makikita natin kung makakatulong itong seaweeds tsaka yung potassium, kasama po yung ating tabletas na sinampol dito sa ating kalamansi. At itong malunggay natin sama na rin natin itong pinutol. Nagsupang na naman uli. Yan. Ito mga katribya, ubos ang dahon ng ating kalamansi. Bulaklak ang natira. Testing natin ngayon ang inam o galing ng ating pinasample ni Sir Marvin. Kapag umokay, pakikinabangan po natin. Pag hindi umokay, disqualified.
yung ating sample. Kaya sacrifice muna natin itong ating kalamansi. Tsak naman mga katribya, kung sasampulan natin yung sa inyo, hindi kayo papayag na maging ganito itsura ng kalamansi ninyo, para makita yung epekto. Kaya ito ginamit na po natin para at least makita natin po yung inam. Meron na tayong parisan na pagbabatayan. Ito yung mamamatay na. Namatay na yung mahigit sa kalahati. Para siyang nasunog. Wala tayong pataba na inilagay dito mga katribya. Kaya sariling pamamaraan ang ginawa ng kanyang puno. Kaya natuyo na yung ibang mga sanga ng ating kalamansi. Parang self-support ang nangyayari dito. Ngayon ay tutulungan natin makarecover. Kung makaka-recover siya, para pag kung hindi naman ay nakaabang naman po yung kanyang pamutol o pamulak para siya ay palitan ng bago. Yan. Daming bulaklak. Yung kapitbahay natin hindi rin nagpabunga. Malamang siguro nasira ang bunga niyan. Hindi tayo nagpabunga dito. Pero namulaklak ito mga katribya. Self lang. Namulaklak sa kanyang sarili. Tapos nang natubigan, nagyan tayo ng konting abono. Ayun. Tsaka siya ngayon naglabas ng marami pong bulaklak. Pero alam natin na hindi lahat yan ay itutuloy. Pero itong ating ginagamit, yung kay Sir Marvin ay nakakapang hold ito ng bulaklak. Malalaman po natin itong ating tinetesting mga katribya, kung kaya niyang i-hold ang ating mga bulaklak. Itong ating foliar na bago. Yung seaweeds foliar. Meron tayong subscriber na gumamit nito para daw siyang yung uling na dinurog kasi kulay itim. Kaya niyang paitimin kahit yung maputi na tubig. Oo nga naman, kasi talagang maitim talaga itong ating ginagamit na seaweeds foliar. Meron tayong sample. Ito, ganito yung itsura na naninilaw. Halos naubos ang dahon. Pero namulaklak ng marami. Kaya ito yung pinakahuli mga katribya po na alaga o pagpapabulaklak natin. Tinubigan na lang natin ito para hindi na po siya tuluyang matepok. Kaya naman siya ay nagbulaklak. Natanggal na lahat ng mga dahon mga katribya. Masyado hirap ng kalamansi. Kaya tuyo na rin ito. Kaya meron tayong kahoy
Kaya patayin na kung titingnan natin ito. Wala nang pag-asa. Kung yung iba mga katribya, sisintensyahan na yan. Pangputol na. Ika nga. Pero try natin yung ating sinusubukan. Kung siya ay babawi. Yan, mga sunog ng dahon, kulay brown. Ayan, yan yung itsura niya. Kung siya ay magbibihis ba. Ilang puno na rin po yung ating mga namatay sa tindi ng init. Pero marami siyang bulaklak. Kaya lang siyempre hindi man lahat po yan ay magtutuloy. Pwedeng yan ay malugas. Itong gaya nito, ilan lang ang natira. Sunog. Tingnan mo yung kalamanda rin mga katribya, mas maitim siya. Siya ang kumuha ng sustansya ng ating mga abono. Kung siya yung original, tatanggalin din natin yan mga katribya, para at least ay makita natin magiging result itong ating bagong testing na mamamatay na kalamansi. Medyo mainit-init lang mga katribya po ang ating panahon, pero maaga pa. Ito, wala nang pag-asa. Dahil pagka tumiklop na dahon, nagdagta na ang puno, graduate na mga katribya yung kalamansi. Dami yung mga usbong. Malalaman natin ngayon kung ano ang magiging resulta nito mga katribya. Ating bagong foliar. Hindi niya mga katribya po makuhang magbunga dahil sa tindi ng init ng panahon. Ubos ang dahon ng ating kalamansi. Spray tayo. Kaya ito ang pinakahuling alaga natin, pinakahuling pagpapabulaklak ng ating kalamansi, itong ating area. Nasa 180 na puno itong ating inaalagaan. Kaya 3 karga naman po ito sa ating bomba.
mga dahon. Yan po kasi ang kakain ng ating foliar eh. Pagka wala yung dahon, hindi po niya kakainin ang ating foliar. Kaya ito may pag-asa dahil may dahon siya. Parang nangyari do sa ating katribya, hinaluan po ng herbicide. Yun yung hinala ng ating ka-farmers. O mayroong naiinggit sa kanya, yung kalamansi, hinaluan ng pamatay damo, yung kanilang gamot na ginagamit. Kaya sandali ay nasunog ang mga dahon, tumanda ang itsura, ay para talagang mamamatay na. Ito, ang ganito ang itsura, hindi nagkakalayo yung katribya natin na nakainggitan. Dahil nung masuri po mga katribya po yung kanya pong kalamansi, yung gumamit po noong pataba pati ng mga gamot, kasi nagbunga yung kanyang kalamansi, marami binunga. Noong umalis na po yung ating subscriber, katrabaho na doon sa ibang bansa, ilang araw pa lang, isang linggo, nag-iba na itsura ng kalamansi niya, dumilaw na. Yun ang naging resulta. Nauubusan natin ito. Ayan, kulay itim po yung ating gamot na ito eh. Wala nang tumutulo. Yun mga ka-farmers, tandaan natin po yung ating hinintuan. Ito, tingnan nyo po mga trivia po yung ating kalamansi oh. Talagang patayin na, pero dami pong mga bulaklak niya lumabas oh. Bunga ng ating pong patubig lang yan, tsaka konting abono. Yan, ito yung ating testing na para sa bulaklak at saka sa dahon, kung ito ay makaka-recover. Salamat pag makarecover. Pag hindi makarecover, palitan ng panibago. Ito yung ating gamit. Ito yung potas. Ito naman yung ating seaweeds na maitim. Ito naman po yung ating tabletas. Pinaghalo-halo na natin ito. Matapang ang magiging result nito mga katribya. Hindi alam ni Sir Marvin na ito ay hinalo na natin ito. Tatlong kombinasyon na ang ating gamot, dahil yung ating kalamansi ay nasa critical area or nasa ICU. Kaya malalaman natin yan talagang ganon, para at least makita natin po yung kanyang epekto kung siya ay makaka-recover. Okay mga katribya, tapos na po tayo ng ating pong pag-spray at mga ilang linggo pa malalaman po natin anong resulta. Actually ito halos buwan po malalaman natin po kung ano po ang magiging resulta ng ating kalamansi. Ito yung itsura mga katribya po ng kalamansi po natin before. Yan. Yung kabila ito, naalagaan din ito, una itong natubigan, kaya maganda ang naging itsura ng kanyang kalamansi. Paano mga katribya, hanggang dito na lang po ang ating pong vlog. God bless po sa inyo lahat. Kita lang po tayo po bukas. Bye bye.